Matapos kumain sa isang floating restaurant sa Bohol, halos 100 katao ang nagrereklamo ng pananakit ng tiyan. Sa Albay naman, kinansela ang klase sa isang paaralan matapos tumanong ma-food poison ang mga guro at estudyante nito. Isang bata naman ang namatay sa Cagayan matapos malason ng isang klase ng isda roon. May report si Salima Refran. 79 na estudyante at 8 kawani ng Bohol State University ang biktima ng food poisoning ngayong araw. Kumain raw sila sa isang floating restaurant sa Lubok, Bohol bago nangyari insidente. 11 sa kanila ang nananatiling nakakonfine sa ospital ngayon dahil sa amoebiasis. Wala pang binigay na pahayag ang pamunuan ng nasabing floating restaurant kaugnay nito. Samantala, kanseladong klase ngayong araw sa isang paaralan sa Tabaco City sa Albay. 39 na mga guro at estudyante kasi ang nalason doon. Saging na saba mula sa nilagang karneng baboy ang pinagsususpetsahan nilang naging dahilan ng kanilang pagkahilo at pagsusuka. Isa lang po sa medyo napansin namin na medyo may kakaibang lasa yung saging na nihalo namin. Kasi dalawa lang naman yung kahalo ng karne. Saging at saka yung repolyo. So yun lang po yung bali may dalawang option. Kung alin ho sa dalawa yung medyo may pagkakataon na pwedeng mayroon na sabing nakalaso. Anong lasa ng karneng kinain nyo? Namin, lororo. Tapos, purimaksin na nyo? Opo, at nahilo. Patuloy ang investigasyon ng Albay Provincial Health Office kaugnay ng insidente. Sa Bugay, Cagayan naman, isang 9 na taong gulang na bata ang patay habang 5 pa ang kritikal matapos makakain ng isang klase ng isda na kung tawagi shadow goby o langin-langin. Unang beses raw nilang kumain ng ganitong klase ng isda kaya di nila alam na nakalalason pala ito. Madalas daw lumalabas itong uri ng isang ito tuwing umuulan. Samantala, isang bata ang namatay at 26 ang nalason matapos uminom ng milk tea mula sa isang tea shop sa Mandurriao sa Iloilo. Dumaing ang mga biktima na inaatake ng diarrhea matapos kumain at uminom sa nasabing tea shop. Pinuntahan ng GMA News ang nasabing tea shop para hinga ng pahayag kaugnay ng insidente. Hihintayin muna raw nila ang resulta ng investigasyon ng DOH bago magbigay ng opisyal na pahayag. Gayunman, humihingi na rin sila ng paumanhin sa mga nabiktima. Salima Refran, GMA News.